Ang salita ng Diyos mula sa Aklat ni Lucas, Kabanata 11, Talata 1 hanggang Kabanata 13, Talata 21. Ang turo ni Jesus tungkol sa panalangin. Minsan, nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin." Katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, "Kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo: Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong pagkahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mahigpit na pagsubok." Sinabi pa rin niya sa kanila, "Ipalagay natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi, at nagsabi, 'Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihahain sa kanya.' At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay, 'Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan.' Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan. Babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat hinihingi, nakasusumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayong mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigyan niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Si Jesus at si Beelzebul. Minsan, pinalayas ni Jesus sa isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilala sa mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, "Si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas sa mga demonyo." May iba namang nais niyang subukin. Kaya't nagsabi, "Magpakita ka ng kadadalaghang magpapakilala na ang Diyos ang sama sa iyo." Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, "Babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay na roon. Kung maghimagsik si Satanas ayon sa kanyang sarili, paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Beelzebul na kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ni Beelzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas sa mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw.
Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang pagbabalik ng masamang espiritu. Kapag lumabas na mula sa tao ang isang masamang espiritu, ito'y gumagala sa matigang na lugar at naghahanap na mapagpapahingahan. Kung walang matagpuan, ay sasabihin ito sa sarili, babalik ako sa bahay na aking pinanggalingan. Pagbabalik ay matatagpuan niyang malinis na ang bahay at maayos. Kaya lalabas siyang muli at magsasama ng 7 pang espiritong masasama kaysa kanya. At papasok sila at maninirahan doon. Kaya't sumasama kaysa dati ang kalagayan ng taong iyon. Ang tunay na mapalad. Samantalang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad dito." Hinanapan si Jesus ng palatandaan mula sa langit. Samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas." Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Ang ilaw ng katawan. Walang nagsisindi ng ilaw upang itago lamang o kaya ilagay sa ilalim ng pakalan. Inilalagay ito sa talagang patungan upang pagpasok ng mga tao'y makita nila ang liwanag. Ang iyong mata ang pinakailaw ng iyong katawan. Kapag malinaw ang iyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, madidinlan ang buo mong katawan. Kaya mag-ingat ka. Baka ang ilaw na inaakala mong nasa iyo ay kadilingan pala. Kung nasa liwanag ang buo mong katawan at walang bahaging nasa dilim, ito'y lubos na ng malilinawagan na para bang tinatanglawan ka ng isang maliwanag na ilaw. Tinuligsan ni Jesus ang kasamaan ng mga Pariseo at ng mga dalubhasa sa kautusan. Pagkatapos magsalita, si Jesus ay nanyayahan ng isang Pariseo upang kumain. Kaya pumunta siya sa bahay nito. Pagdulog sa hapag, nagtaka ang Pariseo na makita niyang kumain si Jesus nang hindi niya naghugas ng kamay. Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Kayong mga Pariseo, hinuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Mga hangal, hindi ba't ang may likha ng labas ang siyang may likha ng loob? Ngunit ipamahagi muna ninyo sa mga dukha ang mga laman ng mga sisiglan at magiging malinis ang lahat ng bagay para sa inyo. Kawawa kayo mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang 10 ng yerbabuena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit kinaliligtaan ninyo ang katarungan
at ang pag-ibig ng Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga, at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda, at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman. Sinabi sa kanya ng isang mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mo iyan, pati kami kinukutya mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasa ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin, ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. Kawawa kayo, ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang." Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sang-ayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang, sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta, at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, "Nagsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga apostol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ng iba. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat ng itatag ang sanlibutan, magmula kay Abel hanggang kay Zacarias, na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawa kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At umalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, kinilig sana siya ng mga eskriba at ng mga Pariseo, at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay, upang masilo siya sa kanyang pananalita. Babala laban sa pagkukunwari. Samantala, dumaragsa ang libu-libong tao at sa sobrang dami ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa pampalsang ginagamit ng mga Pariseo. Sila ay mga mapagkunwari. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di nabubunyag. Ang sinabi ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibulong ninyo sa loob ng silid ay ipagsisigawan sa lansangan." Ang dapat katakutan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo siya na pagkatapos pumatay ay may kapangyarihang magtapon sa mga impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba't ipinagbibili ang 5 maya sa halaga lamang ng 2 salaping ginto? Gayunman, kahit isa sa kanila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Maging ang buhok ninyo'y bilang niyang lahat. Kaya't huwag kayong matakot, higit kayong mahalaga kaysa maya. Pagkilala kay Kristo. Sinasabi ko rin sa inyo,
Ang sinumang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin din naman ng anak ng tao sa harapan ng mga anghel ng Diyos. Ngunit ang magkaila sa akin sa harapan ng mga tao ay ikakaila ko rin naman sa harap ng anghel ng Diyos. Ang sinumang magsasalita laban sa anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Kapag kayo'y dinala sa sinagoga o sa harap ng mga tagapamahala at ng mga may kapangyarihan upang litisin, huwag kayong mababahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili o kung ano ang inyong sasabihin, sapagkat sa oras na iyon, ang Espiritu Santo ang magtuturo sa inyo kung ano ang dapat ninyong sabihin. Maling pag-iipon ng kayamanan. Sinabi kay Jesus ng isang mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid kong ibigay niya sa akin ang bahagi ko sa aming mana. Sumagot siya, Sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Pagkatapos, isinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya't sinabi niya sa kanyang sarili, Ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na. Ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos, ay sasabihin ko sa aking sarili, Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom, at magpasarap sa buhay. Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabi ring ito'y babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Ganyan ang sasapiti ng sinumang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Pananalig sa Diyos. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong pagkain para mabuhay o tungkol sa damit na ibibihis sa inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman. Wala rin silang bodega o kamalig. Ngunit pinakakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pangamba? Kung hindi ninyo magawa ang ganong kaliit na bagay, bakit kayo nangangamba tungkol sa ibang mga bagay? Tingnan ninyo ang mga bulaklak sa parang at unawain kung paano sila lumalago. Hindi sila nagtatrabaho ni humahabi man. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon, sa kabila ng kanyang kayamanan, ay hindi nakapagdamit ng kasing ganda ng isa sa kanila. Kung dinaramta ng Diyos ang mga damo sa parang, na buhay ngayon at kinabukasay igagatong sa kalan, kayo pa kaya? Kay liit ng inyong pananampalataya sa Kanya. Kaya't huwag kayong labis na mag-isip kung saan kayo kukuha at kakainin at iinumin. Huwag kayong mangamba.
Ang mga bagay na ito ang pinagkakaabalahan ng mga taong di nananalig sa Diyos. Alam ng inyong Ama ang kailangan ninyo, ang lahat ng iyan. Subalit, pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos. At ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Ang kayamanang hindi mawawala. Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan. Gumawa kayo ng mga sisidlang hindi naluluma at mag-ipon kayo sa langit ng kayamanang hindi nawawala. Dooy walang magnanakaw na pumapasok at insektong sumisira. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, ay naroon din ang inyong puso. Mga aliping laging handa. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulat kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan. Upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsasabihan. Mapalad sila kung maratngan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Ang tapat at di tapat na alipin. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinasabi ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino mga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sambahayan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Mapalad ang aliping madarat nang gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalaan siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon. At dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae, at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang parurusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suway. Ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan
ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Pagkabaha-bahagi ng sambahayan. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo na dapat kong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ko ito nagaganap. Akala ba ninyo'y naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabaha-bahagi. Mula ngayon, ang 5 sa isang sambahayan ay mahahati 3 laban sa 2 at 2 laban sa 3. Ang ama laban sa anak na lalaki at ang anak na lalaki laban sa ama. Ang ina laban sa anak na babae at ang anak na babae laban sa ina. Ang biyanang babae laban sa manugang na babae at ang manugang na babae laban sa biyanang babae. Pagkilala sa mga palatandaan. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong kumakapal ang ulap sa kanyang kanluran, sinabi ninyong uulan. At ganun nga ang nangyayari. At kung umihip ang hangin mula sa katimugan, ay sinasabi ninyong iinit. At magkakaganon nga. Mga mapagkunwari, marunong kayong umunawa ng palatandaan sa lupa at sa langit. Bakit hindi ninyo nauunawaan ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Makipagkasundo sa kaaway. Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung ano ang dapat ninyong gawin? Kapag ikaw ay isinakdal, sikapin mong makipagkasundo habang may panahon. Baka kalad ka rin kaniya sa hukuman at ipag-utos ng hukom na ikaw ay ibilanggo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo na babayaran ang kahuli-hulihang sintimo. Magsisi o magpahamak. Dumating noon ng ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito ay naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinaligdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ang talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, may isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tinignan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, makasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, huwag po muna natin putulin sa taong ito. Huhukayan ko
ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung hindi, putulin na natin. Pinagaling ni Jesus ang babaeng hukot. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagtuturo sa isang sinagoga. Isang babae roon na 18 taon nang may karamdaman, gawa ng masamang espiritong nasa kanya. Siya ay hukot na hukot at hindi na makaunat. Nang makita ni Jesus ang babae, tinawag niya ito at sinabi, "Magaling ka na sa iyong karamdaman." At ipinatong ni Jesus ang kanyang mga kamay sa babae. Noon din nakaunat ito at nagpuri sa Diyos. Ngunit nagalit ang mga tagapamahala ng sinagoga sapagkat nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw na inilaan upang ipagtrabaho. Pumarito kayo sa mga araw na iyan upang magpagaling at huwag sa araw ng pamamahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagpaimbabaw, hindi ba kinakalag ninyo sa sabsada ng inyong baka at asno at dinadala sa painuman kahit araw ng pamamahinga? Ang babaeng ito na mula sa lipi ni Abraham ay ginapos ni Satanas sa loob ng 18 taon. Hindi ba dapat na siya'y kalagan kahit na araw ng pamamahinga?" Napahiya ang lahat ng kalaban ni Jesus sa sagot niyang ito. At nagalak naman ang lagnat sa mga kahangahangang bagay na ginawa niya. Ang talinhaga tungkol sa butil ng mustasa. Sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanim ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Ang talinhaga tungkol sa lebadura. Sinabi ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa 3 takal na harina. Ano pat umalsa ang buong masa. Ito ang salita ng Diyos sa araw na ito. Hatid sa inyo ng Board of Christian Education and Discipleship at ng Philippine Bible Society.